Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Teka, mahina yata. Ayan, lakasan natin. Oras, Bishop Joel Porlares, alas 8:10. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Hoy, tinatawagan natin yung mga may-ari po ng mga water companies. Yung may-ari ng may-ari ng Summit. Ayan. Yung Absolute. Ayan, alam ko si Kapitan Lucio nito, ha? Absolute, ha? Ano ba yung Springfield? Baril yata. Ayan, basta. Ayan, yung ating mga kababayan po mabigan dun sa Cebu. Lalo sa Bugo at Medellin at San Jeronimo, mahuyang mga ateng. Yan po ang kanilang hinihiling. Ayan, na mamalimos na sila. Ayan, sa mga lansangan dahil kulang sila sa inuming tubig at siyempre pagkain. At tinatawagan na natin si sino nga ba yung staff ni Senator Erwin Tulfo na kumuha daw yung number ko? Ayan, tawagan mo nga, ha? Di ba si Senator Erwin Tulfo ang nangunang namigay ng mga tent noon nung lumindol sa Abra? Ayan. Baka kilala niyo yung yung supplier niyan, yan ay kailangan din ng ating mahabayan sa Cebu. Na ngayon po mahabigan ayaw nang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil kanina alas 5 may mga naramdaman pa rin mga aftershocks, mga kuyang mga ateng, mga dong, mga day. Ayan, sila po ay nagtatayo ng tent sa bukid. At siguro po bayanihan din, di ba sa probinsya ginagawa natin pag kami mga kasalan, mga kuyang mga ateng sa baryo, di ba? Nagtatay tayo ng mga yung silungan ba na na minsan pa nga ang parang pinakasilong yung dahon ng ng nyog. Ayan. Bayanihan din siguro. Ayan. At magandang umaga sa ating mga brethren, mga Freemason sa Cebu. Ayan, most worshipful Raul Canon, ha?
Abay, binabati natin ating mga kuyang dyan, mga Freemason sa Cebu. Oy, sina Right Worshipful Oliver Ko, ha? Dahil yung iba't ibang lodges po dyan mahabigan ayan, nag-uusap-usap na. At sila po ay nakahanda rin magbigay ng donasyon. Tulong sa ating mga kababayang sinalanta ng lindol dyan po sa Cebu. Ayan. Right Worshipful Oliver Ko dyan sa Cebu. Ayan. Dong. Ayan. Ayan, good luck. Ayan, tulong-tulong sa ating mga brethren na sinalanta at mga kababayan natin na sinalanta po ng lindol. 73 na pala ang mga namatay. At 200 ang mga sugatan. Kakalungkot ano ha. Anyway, at least kahit hindi nag-uusap ng ang dalawang leader natin sa bansa. Ang Pangulong, ang tatay at nanay ng bayan. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Inday Sara Duterte Carpio. At least sila po ay mabilis ding pumunta kahapon. Nagresponde at nagbigay ng ayuda tulong sa ating makabayang sinalanta. Pero kulang pa rin mga kuyang mga ate. Kaya siguro po give love on Christmas Day. Ayan, abay sabi ng aking mga ating mga brethren, mga kaibigan dyan sa Cebu, mukhang hindi na rin sila magsasagawa ng Christmas party. Ayan. At sa halip na gastusin sa Christmas party, ayan, idodonate na lamang sa mga sinalanta ng lindol. Ayan, nasaan ka na? Where are you? Where na you? Senator Dick Gordon ng Philippine Red Cross. Alam po niyo mahabigin itong si Senator Dick, matigas ito. Most Worshipful Roland Paulino. Astig ang Senator Dick Gordon. Alala niyo yung lumindol dyan sa Central Luzon hanggang Baguio, Mountain Province. Abay, nung sumabog ang Pinatubo, andyan po mahabigan ang bilis. Parang gobyerno, parang presidente ang Dick Gordon kung kumilos nun . Antigas niyan, asting niyan. Kaya lang nagkakaedad na, mukhang lumambot na ang Dick. Ayan, lumambot na ang Dick. Mali yata yung ginamit ko, adjective. Ayan. Mukhang hindi natin masyadong nararamdaman ang Dick Gordon. Mga ganyan ang kailangan natin. Yung mga action man, katulad ng Dick Gordon mahabigan. Senator Dick, Chairman, ayan, Mr. President ng Red Cross, kumusta na po kayo, ha? Baka dapat mag-train na rin po ng bagong kapalit po sa inyo, yung action man, ayan. Na hindi na kailangan po mahabigan, may mga team yan palibhasa sa chairman ng SBMA dati. Abay, hindi na kailangan pakiusapan pa ng gobyerno, ha? Ayan, kusang loob. May team yan na pagkaganito, may kalamidad po mahabigan, andyan ang Dick Gordon. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Chill-chill lang po tayo mga kuyang mga ating dahil meron pang bagyong Paulo, signal number 3. Ay, apo. Signal number 3. Ayan tayo dito, Ilocos sa region na po. Ayan, Northern Luzon. Ay, puno, panyamutan. Anyway, basta tulong-tulong. Nandiyan na ba? Sino masabi yung mahina na ang Dick Gordon, ha? Sino magsabing malambot na ang Dick Gordon, ha? Ayan, action man pa rin yan. Ayan, alamin nga natin kung may team na ba sa Cebu ang Red Cross. Sa pora ng action man, dating senador, dating SBMA chairman, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Chairman Dick Gordon ng Philippine National Red Cross. Chairman Dick Gordon, sir, magandang umaga po sa inyo. Chairman, Senator, sir. Good morning, Sir Deo Makalma. Sir, gracias. Deo lamang po, Senator, sir. Ayan, kumusta po kayo, ha? Alam po niyo, Senator, pagka ganito may mga kalamidad, unang naisip po namin action man, Dick Gordon. Ayan, tulad ng ginawa niyo nung sa sumabog ang Pinatubo, lindol sa Central Luzon at Mountain Province sa Baguio City. Kumusta po kayo? Ano po ang aksyon ng Red Cross ngayon, Senator, sir?
Walang pahinga. Tatlong sunod-sunod sa loob ng 2 linggo na disasters. Yung una dun sa Calayan, kung saan halos na-isolate yung Calayan Island, madalakmin ng unit doon ng mga tao. At mga generator, na-isolate sila, at saka patayin. Tapos sumunod dito sa mga Masbate. Yung bagyo na naman, no? Tapos ngayon, tinamaan tayo ngayon itong earthquake, yung Arakakitbal. So sa earthquake na ito, talaga marami nga namatay, 73 so far. At alam mo, maganda sa Red Cross, marami tayong volunteer at marami rin tayong gamit na nakapreposition na. So dahil sa mga lugar na yan, kung kulang, magpapadala kami mula sa National Headquarters or dilipat namin yung mga gamit sa ibang mga bayan. So dito sa earthquake, ang nadala natin dyan ay yung mga food truck para makakain yung mga tao kagad. Marami na sa kalye. Nagdala tayo ng mga ambulansya. Unang gabi pa lang 60 tao ang kinaker natin dyan. Ng mga tao natin. At ngayon nakita mo yung mga tent ng Red Cross andun sa yung malalaki. Doon sa mga hospital. Dahil natatakot sa mga tao. Doon muna sila sa loob ng Red Cross na napakaganda naman para hindi sila masyadong malisa, no? So, at ang mahalaga dyan, tubig. Dahil marami tayong water tankers, ay ibang mga hospital katulad doon sa Poco, doon sa Provincial Hospital ng Cebu, walang tubig, so namatay yung mga kuryente, so naglagay na kami ng mga water tanker, nagtaga pa natin, naglagay tayo ng mga tatawag natin mga yung talagang malalaking lalagyan ng tubig na iiwanan mo, tapos meron ng abang ngayon, 8 abang na pwede makikip yung mga tao. At yan ay dinadala natin sa mga hospital at iniikutan na lang ang 2 water tanker natin na nandun. Tama po, Senator Gordon, sir, yung tama, Senator, sir, yung generator dahil wala pa rin supply ng kuryente sa ibang lugar. Maraming lugar sa Cebu, lalo na Ambogo, ayan, Medellin at San Jeronimo at tubig. Senator, sir, baka pwede pong paikutan ng ating moto ng Red Cross itong lalo yung mga nasa barabarangay, mga liblib na lugar at sila po ay namamalibos sa kalsada. Inuuna natin tayo yung mga hospital. Opo. Pero umiikot yung mga water tanker natin. At nagigil na lang yung mga tao doon sa mga water tanker. Yung mga iniiwan ng mga malalaki ng lang, no? Mga 5,000 o 10,000 liters ng laman na iiwanan yun. Pupuloy ng water tanker. Papasok po talaga ang mga tao mag-iigib doon. Para na lang water station. At nakapila doon. Ang susunod dyan ngayon naghahanda na kami ng mga tents. So, makaw sa akin ng Pangulo kahapon. Ayan, tent. At kikiusap kung pwede malaking tent. Opo. At nakakabalo mga nakikita para tent para sa 11,000 na tao. Wow. So, sabi ko, meron tayo mga tent kaya ilalabas na natin. Ang kailangan namin yung lugar ng paglalagyan. Maghahanap sila ng paglalagyan, papatagin. At siguro mga ilalagay natin dyan, mga family tent. Dahil bawal naman yung maglagay ng malaking tent. Kahit na 5 pamilya sa loob, siyempre mag-away-away. Pero meron kami mga family tent na isang pamilya, 5, aluwag, maganda. Merong sahig. At yun ikakalat natin doon sa tawag natin plan camp management. No? Ito doon, lalagyan na natin ng tubig yun, lalagyan na natin ng kitchen, meron ng food truck, pipila, hindi na magluluto ang tao, at tuloy-tuloy ang pagkain. No? So, hinintay ko na lang yung sasabihin na lang sa atin si Kevin Dizon na mahangos ka ng lupang na mahihiran nila pang samantala. At lalagyan kagad natin na mabilis yung mga tent ay natin. Okay. So, kailan pa kayo lilipad ng Cebu, Senator Gordon, sir?
hindi na ako masyado lumilipad dahil makakagulo ako. Pupunta ako doon, pupunta ka pa ng mga tao, di ba? Ang importante yung mga tao na doon. Baka mga in 1 or 2 days, pag kalmado na, nakatayo na yung mga gamit, ayos lang. Pero mga tao gumagalaw kasi kaya maganda ngayon. Pero pa kami mga drone. Pero kami mga tao na yung ambulansya namin, di ba? May camera sa loob yan. At kung nakikita ko na talagang hindi namin napupungahan yung tulong, kaya padagdagan ko siya nagagawa yun. Kaya pag dumating tayo doon, hindi na matatalanta yung tao na, welcome siya sa mundo, wala akong gusto ko magtrabaho sila, tapusin nila. Pwede natin, tapos na. Pag nakatayo na yung mga pet, pwede na tayo pumunta ron. Senator Dick Gordon, sir, maraming salamat. Mabuhay po ang Red Cross. Thank you and good morning. Thank you very much. Muchas Good gracias. morning, Leo. Good morning. Good morning, Senator, sir. Siguro na naman ko, may utang ka sa akin, ha? Wala ko tulog. Pabula ako na tulog araw na ito. Sige po. Magkikita rin tayo. Dating Senador, Richard D. Gordon, ang chairman ng Philippine National Red Cross, Action Man. Daming bayan. Ganyan kailangan natin mahabigan ay mga ganyang mga grupo po mahabigan na hindi na kailangang ang gobyerno pa ang humingi ng tulong. Ayan, nagkukusa na kaagad. Ayan, parang Boy Scout. Ayan, laging handa. Kailangan natin ngayon makuha yung mga ating give love on Christmas Day. Kahit hindi pa Christmas. Ayan, para sa ating mga kababayan sinalanta ng lindol sa Cebu. Samantala, ang standby, Let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Abay, nasaan ang Pangulong Marcos ngayon? Saan pupunta Miss Let? After na pumunta ng Cebu. Ayan. At ngayon po mabigan alamin natin ang latest sa Senado. Ay bay, sino ba ang morning boss? Ayan. Sino ba ang mga Cebuanong mga Cebuanong senador? Kasi yung congressman ng isang congressman ng Cebu, ayan, nanawagan na kahapon sa kanyang mga kapwa mambabatas na magbigay ng tulong sa mga sinalanta ng lindol. Itong si Congressman Tumadachi Nasimura ba yun? Ayan. Anyway, siguro yung mga senador din natin, Raymond, siguro sa pauna nating Senate President Tito Soto ay mag-share din ng kanilang tulong sa ating mga kababayan sa Cebu. Pero tuloy ang trabaho ng mga senador. Pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scam. Tuloy-tuloy pa rin at si Senator Amy Marcos pinayuhang sumama sa hearing ng Blue Ribbon Committee. O nga pala, Raymond, hindi ba member ng Blue Ribbon Committee si Senator Amy? Ba't hindi dumadalo sa mga hearing? Alamin natin, Airport mula kay Aris number 28. Raymond at Paas mula sa Senado. Raymond, please come in. Mayor, pinasinungalingan ni Senate President pro tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson, ang ipinakakalat ni Senator Amy Marcos na wala nang tungkol sa flood control. Ayon kay Lacson, sinuspindi lang nila ng hanggang sa 2 linggo yung investigasyon para tapusin ang deliberasyon sa 2026 national budget. Sa panahon na ito, pag-aaralan ng komite ang mga dokumento at ganoon din yung mga testimonya na kanila nang nakalap kung maaari na silang maglabas ng partial committee report. Dahil sa susunod na pagdinig, dito iimbitahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldico na sinasabing nasa abroad. Pinayuhan ni Lacson si Senador Amy na dumalo sa mga hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, makinig sa mga kaganapan sa Senate Session Hall upang hindi siya malilito at higit sa lahat ay magbasa siya sa mga chat group ng mga senador para siya ay updated. Baka hindi baka na-block yung number ni Senator Amy kaya hindi nalalaman. Ayan, kasama ba sa grupo? O kaya ba ang sabi niya kahapon ay siya ang nag-left the group. Nag-left the group na siya. Bakit? Kaya wala daw siyang ibang sisihin kundi sarili niya dahil bakit siya nag-left the group, sabi ng mga senador sa mayorya. Kaya pala. Kaya wala daw siyang ibang sisihin kundi sarili niya dahil bakit siya nag-left the group, sabi ng mga senador sa mayorya. Kaya pala. Bakit siya nag-left the group? Bakit siya nag-left the group?
May mga group chat din pala ang mga senador, ano ha? Ano yan? Viber, siyempre, ha? Messenger ba yan? Meron daw, Mayor, at nagkaka-updatean sila doon. Inamin naman niya kahapon, Mayor, na nag-left the group na daw siya, si Senator Amy. Bakit siya umalis? Paano siya ma-update sa mga nangyayari kung umalis siya dyan? Kaya nga sinagot siya doon sa sinasabi niya, di ba yung unang interview mo dyan, sinasabi niya na wala na daw hearing. Kami narinig na walang hearing. Sabi ay abay, alam mo Raymond, in fairness kay Senator Ping Lacson, dapat huwag tantanan ito dahil habang tumatagal, abay dumadami pa, Raymond, ang mga natutuklasang scam ng mga flood control at mga substandard na mga government projects ng DPWH. Hindi lamang sa flood control, pati mga building, mga tulay. Ayan na. Bata naputol si Raymond. Nilindol ba? Ayan. Dapat nasimulan na yan. Abay, sabi nga ng Presidente Bonget, sabi niya, I opened the Pandora's box. Diba? Tuloy-tuloy na yun. Ngayon nabuksan na. Abay, huwag tayong titigil. Ayan. Sa mga nauna ng isinalang sa Blue Ribbon Committee. Abay, dapat tuloy-tuloy yan. Suyurin na natin, lubos-lubusin na natin. Kaya kung meron bang ICI na, abay, tuloy ang trabaho ng Blue Ribbon Committee. Ayan, Raymond, ayan, naputol ka. Ayan, Mayor, sabi nga si Senator Ping kung siya ang tatanungin, pwede na siyang maglabas ng committee report dahil nga nakita na nila yung mga dapat baguhin na batas. Sa problema, yung mismong mga kasamahan niya, ang daming gustong paharapin. Kaya hindi rin dapat lang na ituloy pa rin itong hearing nito ang siste at saka ang dami din lumalabas pa na bagong impormasyon na kailangan nilang likumin lahat at iniisip nila na pagbalik nila ng hearing ay para mabilisan ng matapos ito, Mayor. Ayan, tama yan, Raymond. Kasi Bulacan, Central Luzon pala itong mga nababanggit. Dyan sa Bicol, Talamak din. Ayan, pati pala dyan sa Visayas at Mindanao. Baka dyan sa Visayas at Mindanao, mas malalaki pa. Siguro dapat huwag tantanan yan ni Senator Ping Lacson, Raymond. Tuloy yan, Mayor. Yun ang kanyang pangako at tuloy daw yan itong pagdinig sa kontrobersyal na usapin nga yan sa flood control, Mayor. Kailan nga next hearing? Wala pa. Tapusin daw nila hanggang next week yung budget, Mayor. Then mag-usap-usap yung committee kung kailan nila itatakda. Ba't nga pa rin di sumasama yung Senator Amy sa hearing? Di ba member ng Blue Ribbon Committee siya? Alam ko miyembro siya. Kasi sila yung member ng committee as mula sa minorya. Di natin alam, Mayor. Baka may sarili siyang dahilan. Ayan. Sabi niya may mga flood control project din sa amin sa Ilocos Yun lang. Totoo naman, nasa record yun, Mayor. May mga flood controls dyan mismo sa City of Lawas na ang mga contractor ay yung mga Diskaya. Ayan. At siyempre, sino bang congressman dyan? Of course, ang presidential son, Congressman Apo Diputado Sandro Marcos. At doon sa 1st District, sino nga bang congressman doon? Fariñas ba o Barba? Ayan. 1st District pala si Sandro Marcos. 2nd District ay si Congressman Barba. Yan. Tapos ang governor, sila din. So, ayan. Anak ni Manang Amy, si Matthew Marcos Manoto. Ayan. Ayun na nga, yun yung pinag-uusapan, Mayor. Kaya nasa listahan, nilabas na listahan nandun yung Lawag at iba pang part ng Ilocos Norte na nagkaroon din ng mga flood control projects. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH20, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming
Bayan. Maraming salamat, Raymond at Paa. Si Standby Let Narciso. Ano ang latest sa Pangulong Marcos ngayong Biyernes? Abay, saan ba siya pupunta ngayon? Kasi araw-araw ayaw maging lame duck president ang Pangulong Marcos. Ano kaya halos araw-araw po mahabigyan lumalabas. Ayan. Maganda naman ang resulta dahil tumatas pa ang kanyang approval at satisfaction ratings batay sa latest survey ng social weather stations. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Uy, Apo. Justice Sam Gaerlan. Ayan, huwag ka mawalan ng pag-asa, ha? Ayan, Apo Mayor General BBM Benji Banyes Magalong, oras ganap ng 8:35. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. And Mali na kayo, malay. Miss Take two. Merry Christmas, Miss Jackie O. Ayan. Happy holidays, Lakay. Aha, ilang At, days before Christmas. 83 days na lang, wow, Lakay. bilis ng panahon ha. Ayan, asa mo Sister L ha? May sakit? May sakit, Lakay. Ang bira. Sama ang pakiramdam. Ganun ba? Ano bang kinain niya? Ba't alado boses? Sabi nga mo kung anong kinakain nito Ayan, sandali lamang mga kababayan. Ayan, Right Worshipful Oliver ko ha. Ayan, kumusta yung operation tulong natin dyan na mga Freemasons sa Cebu? Ayan, marami nagtatanong kung ano ang GCash mo at maraming mga brethren, mga kuyang ang nais tumulong at magpadali na suporta sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Naku, kakalungkot naman tong ha. Ang ganda nitong front page ng Daily Tribune ha. Abay kausap ng Pangulong Marcos ang batang lalaki ha na may placard siya, Miss Jackie ha. Please help. Ayan, nakalagay dito basa. Nababasa mo ba? Ayan. Nakalagay sa kanyang please help. Ayan. Food and water. Food and water. Ayan. Kaya tinatawagan natin yung mga water companies, yung mga may-ari ng Absolute, Summit, Spring Chicken, Spring, ano ba yan? Spring Nature ba yan? Spring Nature Spring, ayan, Spring Chicken lang, iba yun. Ayan, give love on Christmas Day. Pero ang DCRH Operation Tulong po, mabigan, ayan, kasama rin po, may mga maraming salamat sa mga nagpaabot na ng tulong para sa ating relief operation sa mga biktima ng lindol. Yan ata Lakay ay mauuna muna tayo sa Masbate, yung mga nasalanta Masbate muna? ng bagyo dahil bago nga yung lindol may bagyo, tas ito lumindol, tas may bagyo na naman Lakay. Sunod-sunod ang kalamidad sa ating bansa. Diyos ko po. Si Aris number 6 Sherwin Alfaro kasama ang MBCD sa Operation Tulong. Ayan, anong nire-repack nyo ngayon, Sherwin? Tawagin mo Miss Jackie si Sherwin. Nasaan ba siya? Ayan na si RH6 Sherwin Alfaro para sa MBC Operation Tulong, nagkasana ng relief operations o pagre-repack nito nga ating ibibigay na tulong sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo at ng lindol. RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin? Lakay at Jackie, nagsisimula pala tayo mag-repack pero ito ramdam mo na yung mga bugso ng hangin na naman na dala ng paribagong bagyo na inaasahang maglalandfall sa hilagang Aurora at katimugan ng Isabela ngayong araw. Pero tatahakin ng MBC Operation Tulong ang mga daan patungo sa Masbate ngayong araw dahil nandito na yung food truck
sa ating harapan at nakahanda na rin yung mga ingredients para sa ating soup kitchen. Yan yung ating soup kitchen na dadalhin sa Masbate, Lakay. At yung ilan sa mga gamit na dadalhin, handa na. At ngayon, nag-repack pa tayo ng mga dadalhin ng mga relief para doon sa ating mga kababayan na naging biktima ng kalamidad dyan nga sa Masbate at maging sa lalawigan ng Cebu. Ngayong umaga kasama natin si Miss May Binauhan at syempre ang ating chairman na nagsusupervise ang ating relief operations dito. Magandang umaga po, Chairman Fred Elizalde, sir. Thank you for visiting us this morning po. Good to see you again. Yeah. Maraming salamat si Chairman do supervising itong ating relief operations at si Miss May. Miss May, magandang umaga. Handa na yung MBC operation na tulong team para sa pagtungo sa Masbate kahit pa ganito yung lagay ng panahon. Yes, tama ka dyan, Sherwin. Ready tayo. Pagkatapos ng ating repacking, ay diretso tayo ng Masbate. So, mag-travel tayo ng about 13 to 14 hours by land and 3 to 4 hours through Philippine Coast Guard, yung partner natin, yung Coast Guard Bicol, para madala natin yung ating palugaw at the same time yung ating relief mission. So, ito ay dalawa. So, relief and feeding mission altogether. So ayun, ngayong umaga nga, nakita natin na Sherwin. Yes, ayan, sabi mo kay Miss May, sino bang assistant ni Miss May? Baka pwede tayong magdalawang team. May pupunta na nga Masbate ngayon at meron ding didiretso na sa Cebu. Ayan, sa Bugo. Ayan, oo. Kakayanin ba? Yes, pwede ba? Actually, Lakay, yung ating MBC, no, ang ating mga stations ng Manila Broadcasting Company in Cebu ay nag-repacking na sila, tapos meron na rin nag-start na rin silang mag-feeding doon ng palugaw at at the same time siguro today naka-schedule yung kanilang relief mission going to Bogo City, Lakay. Ayan, yung DYRC Action Cebu. Yes, ang DYRC Action Radio Cebu and our FM stations din na Lakay, diyan sa Cebu. At maganda nga yung nangyari, Lakay, dahil tayo syempre merong mga earlier na apektuhan ng grabing pinsala din ng bagyong Opong diyan sa Masbate. So yan yung ating tutunguhin muna, and then after that ay diretso tayo ng Cebu, yung ating palugaw team. At of course, magagawa natin yung possible because of yung tulong, yung support ng Philippine Coast Guard, Lakay, sa Bicol. Of course, with Ruel Saldico, ang ating coordinator diyan sa Masbate, and we have Emiel Parosa sa Cebu, Lakay. Kaya maayos yung ating coordination, kaya dire-diretso lang yung ating relief and feeding mission sa mga naapektuhan po ng bagyo, at the same time malakas na lindol. Of course, Masbate and Cebu, Lakay yung ating tututukan. Kasama rin yung station manager natin sa DZRH sa FM, si Louie Reyes sa Cebu, May. Yes, Lakay. Tama ka dyan. Of course, si Sir Louie Reyes, di ba? And then Action Radio. Action Radio. Si Ladrera. Yes, Lakay. So tulong-tulong, coordination para magawa nating smooth yung ating pagtungo. Bagamat alam natin napakalaki ng challenge, lalong-lalo na, Lakay. Alam naman natin kung anong pagdadaanan natin, lalo na pag-travel. No? But anyway, nakahanda tayong ating team palugaw, lalong-lalo na ay talagang ready na although ngayon nararamdaman natin sa CCP malakas yung hangin, Lakay, malakas yung hagupit ng hangin ngayon, but anyway siguro yung pag-push naman natin diyan ay di ba tayong pwede makiusap sa di ba may collab naman tayo sa Philippine Air Force, baka pwede tayong makasakay sa makisingit sa C-130 plane. Total relief goods naman itong mga dadalhin natin doon. Oo nga, Lakay, through C-130. So, sikapin natin, Lakay, siguro yung ating coordination ngayon, pero sabi nga natin sa bagay, pagkabailan, baka pang travel. Okay, anyway, sabi nga natin, kahit anong mangyari, ay maihahatid natin yung mga donasyon na galing sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila na pinagsama-sama natin. Of course, pasalamatan ko lang, Lakay, yung ating relief mission ay ang Harvard School Alumni Association, ang ating kaagapay dito sa ating relief mission, and of course sa ating feeding mission ang walang sawang tumutulong sa atin, ang Senator Lito Lapid, Lakay. At Metrobank at
May Metrobank at saka mga Rotarians ha. Ayan, tumutulong din sila sa atin. Ang ating mga Rotarian. Tama ka dyan, Lakay. Ang ating mga partner, actually sila din may kanya-kanya na rin pagtulong, Lakay. Ang ating mga partner Rotarians. And of course, ang mga Mason, Lakay, lagi naman nakaagawin sa atin. No? Kaya maraming salamat sa inyo, Lakay, dahil walang tigil din yung pagtulong ninyo para sa ating mga kababayan. Ayan, Lara, good morning sa mga taga Manila Travelers, Kuyang Winnie Edad. Ayan, ang aming ninong dyan, Kumubono Boy Pique. Yes, Lakay. Okay. Lakay, maswerte tayo dahil kasama na rin natin si Miss Missy Elizalde. Wow, ang sipag dito sa reparking. Ayan, Miss Missy, good morning. Sila kay Deo. At of course, ayan, natutuwa kami. Nakasama ka namin ngayon. Mukhang wala ka pang tulog. Medyo wala po, pero okay lang. Masaya po ako na nandito ako. Nagtutulong din. Nag-i-impake po kami dito. At ayun, meron pa tayong call for donations kung sinong pwede. Meron po tayong Metrobank account ng MBC Operation Tulong. Ang Metrobank number po ay 640-7-640-086-412. Yun ulit ay 640-7-640-086-412. Kung may magkaka-donate pa, please naman po. Naka-raise na kami ng, naka-raise na ako ng mga $400-something na ako lang sa mga social media accounts ko po. Para lang ituloy na natin yung tulong ko dito sa Operation Tulong. Ang dadami po naapektuhan sa earthquake sa Cebu tsaka sa bagyo sa Masbate. Kaya, yun lang po. Maraming salamat. Ayan lang ay. Okay, meron kang tanong. Ma'am, Ma'am Missy, ayan, maraming salamat po at kayo ay nakakasama namin ngayon dito sa DZRH sa Operation Tulong. Malaking bagay po ito at yung mga tinatanggap yung donation para sa mga kaibigan abroad. Ayan, dollar pa ha. Thank you, Ma'am Missy. Thank you. Okay, Miss May. Thank you po. Ayan. Ayan. Thank you so much, Miss Missy Elizalde. At syempre sa pagtulong yung mga friends mo, no, nag-iipon sila, Lakay, para madagdagan pa yung tulong na maibibigay natin sa ating mga kababayan sinalanta ng kalamidad. Actually, wala pa siyang tulong, Lakay, kaya natutuwa kami. Nagulat kami, nakarating siya ngayon para mag-join dito sa ating repacking. As early as 8 o'clock this morning ay sinimulan natin yung repacking. Ang bilis, hindi namin kaya yung energy niya, Lakay. Kanina pareho kaming nakaupo, parang ako yung nangangalay. Siya hindi. Sabi niya, di ba, hindi na din. Kaya kayang-kayang tumayo at umupo. Anyway, Lakay, so yan lang. Tuloy-tuloy tayo. And then after this, ay tutulak na tayo patungong Masbate and then to Cebu City. So pansamantala, Lakay, sa ngalan ng buong pwersa ng DZRH Youth Center and of course ang DZRH Operation Tulong, thank you, EC Chairman Fred Elizalde, thank you, sir. And of course, sa ating team Operation Tulong, buhay pa yung ating team Operation Tulong. Alive na alive. Buhay na buhay, Lakay. Back to you, Lakay. Happy birthday. Sino may birthday? Maraming salamat. Sino may birthday? Sino ba may birthday? Maraming salamat, Miss May Binohan at Mama Missy Makuha Elizalde. Yan po ang anak ng aming bossing, Chairman Fred J. Elizalde at prima ballerina Lisa Makuha Elizalde. Ayan, sana po yan yung mga nepo babies din, ano? Dito nyo na ibuhos, ayan, dito ibuhos yung mga sandamakmak yung perang ginagastos sa mga restaurant na mamahalin. Restaurant, sa paglipad-lipad kung saan. Ayan, nasa ating linya si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. Abay, alamin natin kung ano ang ginagawa ng DSWD ngayon. Nasa Porac, Pampanga. Aba, kasama ang Pangulong Marcos. Ayan, sa Porac, Pampanga. Aseka Irene Dumlao, good morning. Naimbag na bigat, Apo Assistant Secretary. Naimbag na bigat, Apo Lakay Deo. Naimbag na bigat, Ma'am Jackie. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Good morning po. Good morning, ma'am. Nandiyan pa lang sa Porac, Pampanga. Ano nga meron niya sa Porac? Akala ko after Masbate, after Cebu, ayan. Ang Pangulong Marcos araw-araw may schedule nasa Porac, Pampanga. Ano po ang ganap diyan sa Porac, Pampanga? Asek Irene Dumlao, ma'am.
Lacaydeo, dito po sa Porac, Pampanga ngayon, magkakaroon po tayo ng turnover ng mga carabaos at mga farm equipment para sa mga AITA community na na-reach out po through the DSWD Pag-abot program. So, reintegrate natin sila sa kanila pong community after po natin silang na-reach out mula sa mga lansangan dyan po sa Kamaynilaan. So, dito po, dinala natin, inuwi natin sila. But hindi natin sila iniuwi, tinutulungan natin sila na magkaroon ng maayos na pamumuhay para hindi na po muli sila bumalik sa mga lansangan para maglimot. Ilang kalabaw po ang kalabaw ang ipamimigay ng Pangulo sa ating mga kapatid na kulot, mga AITA dyan sa Porac? Lacaydeo, 47 po na mga kalabaw ang turnover po natin dito sa AITA community dito sa Porac. Marami-rami yan. Ayan. Anyway, ma'am, so after Porac, Pampanga, siyempre ang sentro pa rin po ng tinututukan ng DSWD ay yung Lindol ngayon. Kumusta po ang relief operations natin dun, ma'am, sa Cebu, lalo na sa Bugo, sa Medellin at San Jeronimo? Yeah. Lacaydeo, nagpapatuloy po yung isinasagawa na disaster response operations dyan po sa Cebu. In fact, kagagaling nga po ni Secretary Rex Gatchalian dyan, and nakapag-distribute po tayo ng mga food and non-food items. Gayon din po, dineploy natin yung ating mga specialized disaster response vehicles, yung ating mobile kitchen para makaprovide ng hot meals. Gayon din yung ating mobile command center, yung water tanker, pati na rin yung water treatment truck po natin, dineploy natin para din may mapagkukuhanan ng malinis na tubig na maiinom yung ating mga kababayan. Likewise, nag-release din tayo ng mga ready-to-eat food packs and iba pang mga pangangailangan ng mga kababayan natin doon. Secretary Rex Gatchalian has instructed our field office to immediately deploy and release mga 30,000 family food packs daily para po agarang matugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan dyan po. Ayan. Okay, so dyan sa Porac, Pampanga, hanggang anong oras kayo dyan, ma'am? After Porac, saan po ang pupuntahan ng Pangulong Marcos at ng grupo ng DSWD? Well, I understand the President has other activities to attend to dito po sa Central Luzon. But kami naman po sa DSWD, tutugon din po kami dito sa mga naapektuhan rin ng Bagyong Paulo, na kung saan nga po ngayon minomonitor natin yung mga naka-preposition natin na goods. Particularly dyan kasi po sa Aurora, meron po tayo mga more than 22,000 family food packs naka-preposition dyan. But we're monitoring yung sitwasyon because our regional director has informed us that preemptive evacuation has already been done in that area at kinakailangan pong tugunan natin yung iba pang mga pangangailangan ng mga kababayan natin. But we would like to assure the general public that aside from the food and non-food items na naka-preposition dyan po sa Region 3 and sa Region 2, ongoing yung mga production ng mga food packs po natin para agad po tayo makapag-replenish ng mga goods na rini-release natin na Lacaydeo. Ayan. Kasama po ba bukod kay Secretary Gatchalian at Pangulong Marcos, kasama ba si Public Works Secretary Vince Dizon dyan? Yes, I understand. He is coming also, Lacaydeo. Papasyalan ba yung may mga ghost flood control projects din ba dyan sa Pampanga? Wow. Yung isang congressman nila dyan tumakas na. Nagtago na rin. Anyway, Ma'am Irene, maraming salamat. Just Agina po. Ayan, thank you and good morning. Just Agina, Lacaydeo, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Ang spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Sila po ay sa may Porac, Pampanga. Kasama ang Pangulong Marcos, Secretary Win Rex pala. Rex Gatchalian. Ayan. Nararambo natin ang pangalan ng mga Gatchalian ngayon. May Wes, may Win, ayan, may Rex, ayan, may Rox, ay wala pa. Andiyan po sila sa Porac, Pampanga. Namimigay po ng kalabaw para sa ating mga kapatid na mga kulot o kaya ay mga AITA. Kailangan natin
Give love on Lindol Day. Lindol Day. Sa mga mahabingan sa mga biktima ng bagyo at ganoon din biktima ng lindol. Diyos ko po. At yung mga biktima din ng guni-guni. Ayan. At mga flood control project scandal. At saka lakay, paalala ko lang din po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, maging masusi o mapagmatsyag po kayo sa mga pagbibigyan nyo po ng inyong tulong. O nga pala, lalo na po sa online kasi meron mo bagamat na kalamidad na nga may mga naluloko na mapapati ba natin nagpapanggap na sila ay donation drive pero hindi naman pala. Ayan, kaya as much as possible po pag kayo ay magbibigay po ng inyong tulong dun po sa mga kilala na. Kaya gaya po dito sa DZRH Operation Tulong, dito din po kayo pwedeng magbigay ng inyong tulong para sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo at ng lindol. Ayan, sa mga kilala ng institusyon, ayan, huwag magpapaniwala sa anong grupo dyan na Kaya ikaw paring Vic De Leon Lima, ayan, tinatanong yung GCash number ni Sherwin, Operation Tulong. Magdodonate yata ito ng ₱250,000 Ayan. Maraming salamat paring Vic, ayan, at kayo naman mga manloloko, Diyos ko, hindi pa kayo nakukonsensya, mga walang hiya kayo. Ayan. Abay, para sa mga biktima ng kalamidad, sakuna pagsasamantalahan nyo pa. Kaya nga lakay. Ay, nako. Dapat naman ito ilublob sa mga sa mga flood control project. Sila na lang ilublob sa bahaan, lakay. Ay, sinabi mo. Good morning, Jomay Paroko, pare ko. Thank you. Ayan, San Remigio para hindi San Jeronimo. Ayan, San Remigio, Cebu. Ayan, thank you, pare ko. At right worshipful Oliver ko, ayan, kumusta ang campaign drive ng mga Freemasons dyan sa Cebu? Ayan, maraming mga brethren nationwide ang gustong tumulong at sa mga free lights na mga lodges natin dyan sa Cebu. Ayan, makipag-coordinate siguro sa Grand Lodge. Ayan, sa Operation Tulong. Ayan, para maipaabot ang tulong natin sa mga biktima ng lindol. Ayan. Ayun pala, lakay, ang may birthday ngayon ay si Ma'am Lisa. Birthday mo yung Ma'am Lisa ngayon? Aba. Happy birthday, Ma'am, ang prima ballerina from Russia with love. Ayan. Nag-aaral ng ballet ito sa Russia. Ayan, baka di mo alam pa yan, ha? Ayan, sa Russia nag-aral ng ng ballet. Ang prima ballerina Mama Lisa Makuha Elizalde. Ayan. Kaya ingat-ingat po at para sa ating mga kababayan natin mga Cebu, ayan, panawagan din natin sino ba yung mga manager ng mga events manager diyan sa Cebu. Sabi nga natin baka pwede ring pagkahumupa na ng konti sa gawa ng concert fundraising para sa mga biktima ng lindol, di ba? Ala Michael Jackson lang na We Are the World. Ayan. Ay, naku talaga mga kuyang mga ating. Ano ba ito nangyayari sa atin? What is happening to our country, Lord? Ang dami-daming problema. Ayan. Winaldas na ang pera ng bayan ng mga sakim. Ayan. Na ilang mambabatas natin. Ayan. Contractors, mga ilang taga DPWH. Huwag natin lalahatin at hindi naman lahat ng mga taga DPWH sangkot dito sa mga scam na ito, ha? Kaya sa panito na tag-ulan na naman mga kuyang mga ating, ayan, saan yung mga signal number 3, Miss Jackie, sa northern at eastern Luzon? Northern portion ng Aurora, Lakay, central and southern portions ng Isabela, maging dyan po sa may northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, southern eastern portion ng Abra, northern portion ng Benguet, at central and southern portion ng Ilocos Sur, maging dyan po sa northern portion ng La Union. Sa signal number 2 naman po,
Nandyan ang central and southern portion ng mainland Cagayan, the rest of Isabela, the rest of Quirino, the rest of Nueva Vizcaya, central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, central and southern portion ng Apayao, Kalinga, the rest of Abra, the rest of Benguet, central and southern portions ng Ilocos Norte, at sa Ilocos Sur, pati sa La Union at sa northern portion ng Pangasinan. Sa signal number 1 naman po, nakataas ang dyan ang signal number 1 sa mainland o sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, kabilang na ang Babuyan Island, ang nalalabing bahagi ng Aurora, northern portion ng Quezon, maging ang sa Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, sa Catanduanes, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Pangasinan, sa Nueva Ecija at northern portion ng Bulacan, maging sa Tarlac, northeastern portion ng Pampanga at sa northern portion ng Zambales. Hanggang Central Luzon, malapit na tayo. Bulacan, Metro Manila, wala bang signal? Wala namang signal, buti Lakay. naman. Pero nakaranas po tayo ng mga pag-ulan ngayon. Saan ba ang tumbok ng bagyong Paulo, Miss Jackie? Ngayon, base doon sa huling bulletin ng Pag-asa na Lakay, naglandfall na siya dito sa may Aurora. At tinitignan ko, sandali lang Lakay, hinahanap ko yung track ng west-northwest, mga ganyan. Ayan. Anyway, maglalandfall din daw sa... Naglandfall na ba o maglalandfall pa lang? Ha? Naglandfall na siya, Lakay. Naglandfall na sa Aurora at Isabela. Ayan. Kaya kumusta ang panahon dyan, Kuyang Doming? Ayan. Dyan sa Cagayan. Anyway, ngayon nga pa rin ito ng tag-ulan, tag-baha, tag-lindol, mga kuyang mga ating, ay madami naman po ang nagkakasakit. Ayan, siyempre yung mga nasa evacuation centers dyan. Kaya dapat po ay maging malusog at aktibo at maingat po tayo. Kaya ako po ay todo alaga sa katawan. Kung ano po ang payo ng doktor, abay sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, abay world class. Gamot sa high sugar, ayan yung may mga diabetes dyan, world class pa rin yan. At gamot sa high cholesterol, world class pa rin. Pero, presyong abot kaya mga lolo, mga lola, presyong Ilocano. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Bagyo ba muna tayo o bago mag-commercial? O sige, update muna tayo mahabigan mula sa Pag-asa. Ayan, lalakas pa ba ito? At pati ba tayo dito sa Metro Manila ay maapektuhan ng bagyong Paulo? DZRH Weather Bulletin. Nasa ating linya si forecaster Paulo Benny Estareja. Ayan. Benny Estareja lang, Lakay. Yung Paulo yung bagyo, Lakay. Akala ko Paulo din ang pangalan nito si Benny. Ayan. Good morning, Benny. Ayan, kumusta na ang bagyong Paulo? Nasaan na siya at maapektuhan ba tayo dito sa Metro Manila? Good morning po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. As of 7 in the morning, nasa coastal waters na po ng bayan ng Dilasag sa Aurora ang sentro ni Severe Tropical Storm Paulo. Taglay ng hangin ng 110 km per hour, malapit sa gitna, may pagbugso hanggang 150 km per hour at kumikilos west-northwest sa bilis na 25 km per hour. So sa mga susunod na oras nga po, maglalandfall ito dito sa may areas ng Southern Isabela, Northern Aurora area. And then afterwards, posibleng bagdasin po ng bagyo simula ngayong umaga hanggang mamayang hapon itong mga probinsya po ng Ifugao and Mountain Province, Northern Benguet, Northern La Union,
at Ilocos Sur. Yung pinag-usapan po natin ay yung sentro ng bagyo, no? And then pagsapit po ng hapon hanggang sa bukas ng umaga, ito ay nasa may West Philippine Sea at lalabas bukas ng umaga sa ating Philippine Area of Responsibility. So yung kabuuan naman ng bagyo, affected pa rin po ang malaking bahagi ng Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region at halos buong Central Luzon na rin po in Northern Quezon. May mga pagbugso ng hangin at malakas na ulan. Signal number 3 sa ngayon sa northern portion of Aurora, Central and Southern Isabela, Northern Quirino, Northern Nueva Vizcaya, buong Mountain Province, Ifugao, Southeastern Abra, Northern Benguet, Central and Southern portions ng Ilocos Sur at Northern La Union. Signal number 2 naman sa Central and Southern portions of mainland Cagayan, gayon din sa rest of Isabela, rest of Quirino and rest of Nueva Vizcaya, Central Aurora. Signal number 2 rin sa Northern Nueva Ecija, Central and Southern portions of Apayao, buong Kalinga, rest of Abra, rest of Benguet, Central and Southern portions of Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, and Northern Pangasinan. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng mainland Cagayan, Babuyan Islands, rest of Aurora, Northern Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, signal number 1, Northern Camarines Sur, Catanduanes, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, rest of Pangasinan, and rest of Nueva Ecija. Signal number 1 din po sa hilagang bahagi ng Bulacan, buong Tarlac, northeastern Pampanga at northern portion of Zambales. So ito yung mga lugar na magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin. Yung mga may signal number 3, ito po yung may pinakamalalakas na mararamdamang hangin, higit sa 100 kilometers per hour. Posible ito makasira ng mga ilang bahay, ngayon din na makapagpatumba ng ilang puno at poste ng kuryente. Yung mga malalakas na ulan din, concentrated sa mga daraanan ng bagyo at pinakang malakas ang ulan sa mga susunod na oras sa Isabela, Quirino at Aurora at mataas din ang chance ng mga ulan pa sa ilang bahagi pa ng Cagayan Valley, malaking bahagi ng Cordillera Region, may malalakas na ulan hanggang dito po sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Nueva Ecija, merong moderate to heavy with at times intense rain. Ang natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, rest of Calabarzon, Mimaropa, may mga kalat-kalat po na ulan at mga thunderstorms din po na mararanasan sa susunod na 24 oras. Kung nalabas ng bahay, make sure po na meron pa rin dalang payong or kapote at mag-ingat na rin po sa mga posibleng baha at landslides, lalo na sa northern and central Luzon. At yung mga pag-alon natin, matataas din po. Masungit ang alon dito sa may northern Luzon and central Luzon. Posible po yung hanggang 6 na metrong taas, malayo sa Pampang, habang sa mga coastal communities naman po, nandyan pa rin yung banta ng daluyong or storm surge. At pinakamataas pa rin hanggang 3 metro sa baybayin ng Cagayan, Isabela at Northern Aurora. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Balik po sa inyo. Benny, Yes. Kumusta ang kalagayan ng panahon sa Metro Manila? Uulan ba tayo maghapon hanggang mamayang gabi hanggang bukas? For Metro Manila, expected pa rin po na makulimlim ang panahon hanggang bukas ng madaling araw. And mayroon tayong asahan pa rin ng mga pag-ulan. Hindi siya tuloy-tuloy, pero may mga times na mahina, may times na lalakas ng kaunti, tapos sa hapon nagkakaroon din ng mga thunderstorms, lalo na pag nadaanan ng outer rain bands ng bagyo. Sa Cebu, kumusta ang panahon doon? For Cebu, currently po, partly cloudy to cloudy. And then sa hapon muli at sa gabi may mga quick thunderstorms po. Okay, maraming salamat, Benny. Thank you and good morning. Forecaster Benny Estareja mula sa DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Kaya ingat-ingat po tayo mga kuyang mga ateng. Ayan dito sa Metro Manila. Ayan. O yung mga golfers, ayan, pwede siguro kayong maglaro, ha? Ayan, ninintay nyo, weather eh. Ayan, kasi hindi po tuloy-tuloy ang pag-ulan. Pabugso-bugso lang, ha? May malakas, may mahina. Standby Boy Gonzales. Standby Val Gonzales. At meron pa akong, yung bagyo nga pala, tatamaan yung mga flood control sa Bulacan. Signal number 1, Miss Jackie, sa Bulacan. Ha? Ano aabangan ba naman yan? Oo. Kung ano may makabayan natin dyan, sana huwag silang bahain. Ayan. Pero meron pa tayong exciting na balita, mga kuyang mga ate, ngayong thank God it's Friday, ngayong 50th anniversary ng Mega. May Mega Milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car, 1 million pesos. Simple lang sumali. Bumili ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines.
At paalala mga ka-DZRH, itago yung sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Katulad sa mga winners natin na si Daisy Sobrebega ng Iloilo. Nanalo ng kotse Toyota Race galing sa Toyota Alabang. At si Nur Aini Saharani Usni, nanalo ng Zamboanga City, nanalo naman siya ng 1 million pesos. Congratulations po mula kay Marvin Chulim ng Mega Sardines. Ako po si Deo Macalma, nagsasabing sali na sa Mega Millionaire Promo. Malay nyo, kaya manalo ng kotseng Toyota Race o kaya ay 1 million pesos. Daming bayan. Oras sa Miss Jackie. 9:17 ng umaga. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love Christmas Day? Oras sa Miss Jackie. 9:24 ng umaga. Thank God it's a Friday. Chill-chill lang po tayo mga kuyang mga ateng. Sandali lang mga Boy Gonzales sa Val Gonzales at batilan natin ng happy birthday, ha? Baka hindi ito magpainom ng Emperador Coffee Brandy. Ayan. Ayan si Bossing. Ayan, Labor Secretary Benny Laguesma. Ba? Sec Benny, may nagpahabati po sa inyo. Dati yung girlfriend. Ayan. Happy birthday daw po. Ayan, Sec Benny, ha? Ang pangalan po ay Tess. Ayan. Tess. Tess Laguesma. Ayun pala kayo, nagpa-breakfast na daw. Ganun ba? Biro naman Secretary Benny, hindi na mabiro. Ayan. Happy birthday. Ayan, kasama. Parang kapamilya ito ng DZRH eh. Ayan. Pagka may mga anniversary tayo, may mga ganyang operation tulong, fundraising, mga relief goods, ayan, tumutulong po ang Sec Benny Laguesma. At happy birthday din kay Bossing. Ayan, yung Bossing natin sa Ayala, Alabang. Mr. Nards Ablasa. Ayan, Bossing Nards Ablasa. Para po sa mga kaibigan, kakilala ni Boss Nards Ablasa. Ayan. Happy birthday mula rin sa kanyang dating girlfriend. Haba? Agnes naman ang pangalan. Ayan. Oy, Sec Benny, binabati rin po kayo ni Caselo Lagmay ng happy birthday. Ayan. At siyempre, happy birthday din kay Kuyang Teddy Calao IV, mga brethren. Abay, mamayata ang blowout sa stated meeting ng Calao Masonic Class number 136. Of course, binabati naming Worshipful Master Neil Alcaraz, Senior Warden Rolly Masangkay at Junior Warden Attorney John Gigolo Fama. Ba? At siyempre mga brethren sa Calao. Aba, buwabati rin daw si Kuyang Patsa Arbas at Attorney Cornelio Samaniego III. Ayan. Happy birthday, Kuyang Teddy Calao. At belated happy birthday din kay dating, ito yung nagbasa ng Presidential Decree 1081. Senator, dating Information Minister, former Senator Francisco Kit Tatad. Ayan. At happy birthday din kay Mista Eda Ladao ng Sandigan 82 at kay Gina Castillo Javier at Meggy Melegrito. At pahabol daw, ayan, baka daw hindi magpainom to si Nick Talampas. Happy birthday. Pagbati mula kay pinsan Kaloy Pascual Jr. Hatawin natin ang mga reports sa Misa Jackie. Ano ang report ni Boy Gonzales Dumagoso? Ano ang latest sa Maynila? DPWH ito si Boy Pero, Gonzales. Pero sandali lang, bago mag-report si Boy, kailangan niya ito, Misa Jackie. Ha? Ayan, kailangan niya ng N+ Gold. Ayan. Alam mo naman, Boy G, ha? Sa ilang dekada ng pagseserbisyo natin, ha?
Sa pagbabalita, ayan, patunay tayo na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Abay sa akin, malaking tulong ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Aba, ito rin sikreto ni Bossing Ninong Simeon Chu ng Champion Supra Clean. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho, pagbabalita. At nakakasabay tayo sa ating mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Ayan, Miss Jackie, tamang-tama rito sa nanay at tatay mo, tsaka sa lolo mo. Ayan, si Lola. Ayan, kaya mga kuyang at mga ateng, mahalagang alagaan natin mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Ikaw din, Miss Jackie. Ayan, sa nanay mo, sa tatay mo, yan ay tanda ng pagmamahal ng Miss Jackie Onassis Recio. Ayan. Ito na, report mula kay Boy G. Ayan. DPWH inirefer ang bid rigging cases sa Philippine Competition Commission. Ang detalye magmumula kay RH29, Boy Gonzales. Boy? Kita kaya dahil formal na ng inirefer ng DPWH sa Philippine Competition Commission ang dalawang kaso ng umano'y bid manipulation at bid rigging para sa paunang investigasyon at posibleng pagsampa ng kaso sa ilalim ng Philippine Competition Act. Ayon kay DPWH Secretary Vince Tison, kasama sa unang kaso ang Wawa Builders, IM Construction Corporation, Teams Construction Trading, St. Timothy Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Ayon sa DPWH at Commission on Audit, may nakitang irregularidad sa procurement ng ilang flood control projects sa Bulacan. Sa ikalawang kaso naman, iniugnay ang Sunwest Incorporated at ilang opisyal ng DPWH Regional Office 4B dahil sa umano'y kabiguang tugunan ang mga irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro at sa halip ay ipinagpatuloy pa rin ang mga proyekto. Lumitaw sa pagdinig ng sa Senate Blue Ribbon Committee na may indikasyon ng sabwatan sa pagitan ng mga kontratista at opisyal batay sa mga payag ni na Pacifico Discaya at Undersecretary Roberto Bernardo. Binanggit din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 15 kontratista lamang ang nakakuha ng 20% ng lahat ng flood control project sa loob ng 3 taon na nagkakahalaga ng 100 billion piso na indikasyon naman na may bid rotation. Kung mapapatunayan nagkasala, maaaring pagmultahin ng PCC ang mga sangkot ng 110 million para sa unang paglabag at mula 110 million hanggang 250 million para naman sa mga kasunod na paglabag. Maaari ring managot ang ilang opisyal ng DPWH bilang mga facilitator sa nabanggit na sabwatan. Ito si Boy Gonzales para sa Disa sa Pilipinas, Tuna sa Pilipino. Ilang construction na companies ang kinasuhan? Ilang contractor sa Boy? Ilan yan? Si Wawaw, si Sims? Yung unang kaso, yung Wawaw Builders, IM Construction Corporation, Sims Construction Trading at St. Timothy Construction Corporation at ilang mga opisyal ng DPWH. Ayan. Sino mo opisyal ng DPWH? Yung sa Bulacan Lakay, sa First District Engineering Office. Si Alcantara, tsaka si Bryce. Si Alcantara. Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayan. Lakay. Teka muna, nagtataka dito, Boy. Alam mo, ang unang binanggit, number 1 na binanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA ay itong Legacy Construction Corporation na pag-aari ng Alex Abilido. Ba't hindi narinig ito? Ayan, bakit? Malaki, no?
Number 1 ito ha? Di ba ito yung may nag-viral na na may batang-batang misis? Siya ba yun, Lakay? Wait lang. Mataba. Kung makasalita ako, mataba. Nakasakit ka naman ng damdamin. Chubby lang. Chubby lang. Chubby. Yung may batang-batang sabi niya. Ano yung sabi Wala niya? akong ghost projects at mga luxury cars. Pero maganda ang misis ko. Batang-bata pa. Parang isang senador lang na niregaluhan ng kontraktor ng artista. Ayan, ba't number 1 na binanggit ito ba't hindi na hindi nakakasuhan nito, hindi na ipapatawag? Naipatawag na pala pero hindi masyadong hindi na masyadong natanong. Baka nga Lakay wala siyang ghost projects. Ganun ba? Substandard lang. Yung diskaya Lakay kasi napakaraming loudspeaker So siguro nga baka naman guni-guni. Ayan. Anyway. Sige nga Rod. Maraming salamat, Boy G. Ayan. Balik sa inyo, Lakay. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Maynila, mula sa DPWH. Saan isinampad? DOJ ba? Ayan. Sa Ombudsman. Philippine Competition Commission. Daming bayan. Report mula kay Val Gonzales. 34 na mga... Sandali, inakyat na raw. Saan inakyat? Sa bubong? Sa bahay? Saan inakyat ito? Hindi. Lakay yung bagyong Paulo. Nasa typhoon category na po siya. Ayan. At posible pong magtaas pa ng signal number 4. Ayan. Dito po sa Alam mo, typhoon category. Sa tanda ko na sa broadcast, nagugulan pa ako sa typhoon category at saka tropical storm. Ayan, mga ganyan. Nililito niyo ang bayan Nililito niyo Magkaiba ata kasi Lakay ng intensity ang tinawag nating tropical depression at tropical storm. Tropical depression, bagyo na rin yan sa katumbas sa Pilipino Oo nga naman. Pagka typhoon category, bagyo na. Ayan. Pagka tropical depression, depressed pa lang, hindi pa bagyo. Parang dito Lakay kasi sa typhoon category umaabot nga ng signal number 4. Pag sa tropical storm ang pinakamataas ata ay signal number 3 kung hindi ako nagkakamali, Lakay. So kung hanggang signal number 3, tropical depression lang. Tropical depression, tropical storm. Tropical storm. Pagka signal number 4 na, nasa typhoon category na siya. Di ba super typhoon ang tawag dyan? Pag ata yun Lakay, kapag umabot na rin ng signal number 5 at 6. Kung may 6 pa, mga tama po. tagapag-asa, masyadong matechnical, nililito yung mga matatanda. Basta Lakay, may bagyo po. Mag-iingat po tayong lahat. Basta alam natin, may bagyo. Ayan. Sige, ayan. Anong bagyong balita ni Val Gonzales ngayon? Ayan, 34 na mga police station at 2 headquarters ng pulisya sa Cebu na pinsala ng 6.9 magnitude na lindol. PNP magpapadala ng team of engineers ngayong araw. Ang detalye mula kay RH5 Val Gonzales. Val? Katuwang ang mga eksperto mula sa Philippine Institute of Civil Engineers ay handa nang i-deploy ng Philippine National Police ang engineering team patungo ng probinsya ng Cebu. Ito ay upang isailalim sa assessment ng mga himpilan ng pulisya na nasira dahil sa 6.9 magnitude na lindol. Batay sa initial na record na nilabas ng PNP, nasa 34 na police stations at 2 mga headquarters na karamihan ay nasa bahagi ng Northern Cebu ang nagtamo ng pinsala. Sabi ni Police Colonel Esmeraldo Osia Jr., ang hepe ng PNP Community Affairs Division, ngayong araw ng Biyernes ay sisimulan na ng team ng PNP Engineering Service ang assessment sa integridad ng mga gusali ng pambansang pulisya. Layunin ng PNP na mabatid kung ligtas na gamitin ng mga gusali at kung ilan sa mga ito ang kailangan ng isailalim sa rehabilitasyon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Boy, una sa Pilipinas. Kumusta nga pala yung mga preso, yung mga PDL? Ayan, hindi ba sila na apektuhan? Actually, humingi na ako, Mayor, ng datos mula naman sa Bureau of Jail Management and Penology doon sa kanilang mga regional offices, yung mga kulungan nila sa bahagi ng
ng Cebu kung ilan yung naapektuhan at mamaya Mayor ay nangako na ang BGMP na i-calculate nila yung kanilang mga impormasyon para malaman natin kung ilan doon sa mga piitan naman sa panig ng BGMP ang nasira kasunod ng 6.9 magnitude na lindol, Mayor. Ayan, okay nga Rod. Ikaw ba, di ka ba pupunta ng Cebu? O hanggang ombudsman ka lang? Iniintay ko lang, Mayor, yung deployment na ilalabas ni Boss Romel Fuertes. Ayan. Tayo'y handang-handa na, Mayor. Pero ako'y nandito ngayon, Mayor, sa kahabaan ng EDSA, dito sa may bahagi ng malapit sa BB Sullivan, Mayor. Napakalakas ng hangin ngayon yung nararanasan dito sa lugar na ito, dito sa bahagi ng EDSA. Pero mahina lamang yung pagulan. Ambon lamang pero malakas, Mayor. Yung hagupit ng hangin na nararanasan sa mga oras na ito. Baka nandiyan si Rod Navarro. Ayan, malakas ang hangin. Nandito, Mayor. Alam mo kung sino nakita ko rito sa tanggapan ng Department of Transportation. Si Manong Chavit dahil yung test model ng mga sasakyan na electronic vehicle nitong si Manong Chavit ay ipinapakita dito sa mga matataas na opisyal ng Department of Transportation. Bakit hindi pa ba hindi pa ba registered, hindi pa ba approved ng DOTR yan? Yung mga sasakyan na dala ni Manong Chavit, e-vehicles? Actually Mayor, ngayon lamang narinig na natin na aprobado na itong test model na ipinakita nitong si Manong Chavit kasama itong si Calando Marquez. Calando Marquez ng grupong Liga ng Transportasyon at Operator ng Pilipinas. At magaganda, Mayor, itong mga unit na ito na akmang-akma dun sa ating mga kababayan. At ito ay gawa mismo ng kumpanya ni Manong Chavit at dito mismo ginawa dito sa ating bansa, Mayor, at nakahanda ng i-roll out ito. Gawa ng BMW yan, Val. Baluarte Motor Works. Ayan, di ba? Baka gawang vegan yan. May kasamang longganisa yan, tsaka bagnet. At ito, Mayor, ay bahagi ng transport modernization program ng gobyerno na ayon nga sa mga matataas na opisyal ng Department of Transportation ay pasado na ito dahil akma ito dito sa ating bansa at ang unang makakasakay dito, Mayor, ay dito sa iba't ibang mga ruta dito sa National Capital. Teka muna, maganda ka ng maganda. Di naman nakikita yung mga sasakyan niya. Asan yung cameraman mo? Asan si Pogo King? Pakita mo nga. Ayan, Mayor, sa ating DCRH News sa television. Wala Kung may papakita nila ngayon, Mayor, yan yung mga model ngayon, Mayor. Mga sasakyan. Ayan, maganda, Mayor, itong klase nitong mga sasakyan na ito. Para kang sakay sa private jet ni Manong Chavit, saka matitibay, Mayor, yung itsura nitong mga modelo ng mga sasakyan na itulong nitong si Manong Chavit doon sa ating mga kababayan na bahagi ng Transport Modernization Program na isinusulong ng pamahalaan. Ang haba nito, Val. Ang haba nito, ayan, 100 passengers yata ang kasa dyan. parang bus ito, parang stretch limo jeep. Alam mo, Mayor, yan kung may papakita ng DCRH Television yung dalawang model, yung kulay dilaw at kulay puti, Mayor. Ayun, may dilaw. Kapag ka kinabog mo dun sa gilid, Mayor, para kamong kinakabog yung yung mga ginagamit ng bangko, yung armored car. Armored car. Ganun, Mayor, ang dingding nito, hindi siya basta simpleng lata lamang, Mayor, kundi ganun. Pag kinabog mo dun sa may pinakagilid. Naku, ayaw ng mga jeep ito'y protektado yung ating mga kababayan. Kung mabigat yan, ayaw ng mga operators yan na magastos sa gulong. Ayan. At saka preno. Mura naman daw makukuha, sabi ni Manong Chavit, Mayor. Presyo Ilocano ba yan? Presyo Ilocano ba? Magkano isa?
presyong Ilocano, hindi pa binabanggit pero dahil pinag-aaralan pa yung presyo, Mayor. Pero ang binabanggit ni Manong Chavit, ang kanyang plano, ito kahit malugi na siya basta makatulong lang daw sa gobyerno. Ayan, sabi mo kay Manong Chavit, kulang ang design. Dapat sa gilid yan lagyan ng painting na ng vegan yung mga heritage ba, yung mga old houses, ayan, vegan cathedral, dapat ganun ang mga natin. Kung gusto niya, Led Zeppelin. Ayan. Makukulay, Mayor. Led Zeppelin o kaya Eagles. Ayan. Mga ganun ba? Kasi yung mga jeep natin dito makukulay Ang maganda pa rito, Mayor, ito ay hindi gumagamit ng gasolina. Ito ay electric vehicle, Mayor. Ano ba yan? Ang tawag nito? Electrocution free ba yan? Baka mamaya baka daw makuryente. Pagka binaha tayo dyan, makuryente naman pasahero dyan, Val. Hindi, ang model kasing pinaggayahan nito, Mayor, na in-improvise at in-improve pa ay galing, Mayor, dun sa bansang South Korea. Doon ang pinanggalingan nito. Ayan, baka siguro baka kaya safe yan. Baka ang battery nasa bubong, Val. Ito na, Mayor, kahit mabasa siya, kahit yung kanyang baterya, Mayor, ay hindi abutin ng baha. Siyempre hindi naman ilalagay dun sa lugar na hanggang gitna pa mismo ng sasakyan. Dahil yung pinakaharapan nito, Mayor, kung makikita mo yung matibay na pinakaharapan nito, ay medyo mataas, malayo kumpara dun sa parang bus na nga, Mayor, gaya ng binabanggit mo, Mayor, ganun kataas. Kaya medyo malayo, hindi naabutin ng baha. Ayan, maganda nga. Kaya lang kulang sa dekorasyon, dapat mga jeep natin, colorful yan. Test model pa lang daw kasi ito, Mayor. Bahala na yung mga kukuhang mga grupo ng transport organization at maging ng mga operator kung ano yung ilalagay nila rito, Mayor. Dahil ito yung test model pa lang, kaya ganyan na plain white and yellow pa lang yung makikitang kulay nitong mga sasakyan ni dating Ilocos Governor Chavit Singson na bahagi ng modernization program o pagtulong sa modernization program ng pamahalaan. Boy Gonzales, Val, halatang galit si Manong Chavit kay Presidente Bonget. Kulay yellow tsaka white, walang red and blue. Ayan. Bumawi naman daw, Mayor, doon sa suot ni Calando Marquez na kulay pula. Ganun ba? Ayan. Ang batter daw ba niya ni Everready o Motolite? Mayor, nabanggit mo yung battery. Ang isa sa suggestion kanina na binabanggit ng mga opisyal ng Department of Transportation ay yung paglalatag ng mas marami pang mga charging station sa iba't ibang mga lugar. Para nang sa ganun na, Mayor, ay hindi mahirapan yung ating mga operator, yung mga driver sa sandaling maubos ang battery nitong mga electronic vehicle na ito ng mga jeep na ipapamasada hindi lamang dito sa National Capital Region kundi sa iba pang mga lugar sa ating bansa, Mayor. Ayan, Val, dapat daw yung unahan ng yung hood ng jeep ni Manong Chavit. Di ba usually kabayo ang nilalagay dyan o kaya mahabang trumpet, di ba? Ilagay daw niya yung tigre ni Manong Chavit. Okay. Pwede, Mayor, pwede. At yung mamaya yung tanong mo, Mayor, kung magkano alamin natin. Ayan, dahil magkakaroon pa ng press conference matapos nga mailatag, maipakita itong test model na ito para doon sa narinig na nating approval na ginawa ng Department of Transportation o approval na maaari na itong gamitin anytime at naantabayan na lamang kung kailan handa itong grupo nitong si Manong Chavit para doon sa rollout nito at mabibili na, masasakyan na ng ating mga kababayan. Val, isa na lang. Yan bang mga jeep ni Manong Chavit may aircon ba yun o electric fan? Mayor, ang lakas ng aircon. Talaga. Ang lakas ng aircon nito, Mayor. Ang lakas ng aircon nito. At yung pinakalikuran nito, Mayor,
na pintuan ay bukod doon sa mayroong pintuan ay malaki, Mayor, kahit na medyo may kalakihan ng katawan nung sasakay. Maluwag, maluwag. Mahihirapan. Maluwag ang Mayor. Hindi mahihirapan. Ang binabanggit nga nitong si Manong Chabit kanina, Mayor, doon sa panayam namin dito sa labas ng tanggapan ng Department of Transportation, ang gusto daw niya ay hindi maaalis yung tunay na itsura ng Philippine jeepney na makikita lamang dito sa ating bansa, Mayor. Kaya itong model na ito ay akmang-akma, konting pagbabago lamang dun sa itsura ng ating mga jeep na noon pang 1940s ay umarangkada na dito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Okay nga, Rod. Mula rito sa kahabaan ng EDSA, dito sa lungsod ng San Juan, na nararanasan nga yung malakas na pagulan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzales. Ayan, abay, kailangan ni presyong Ilocano yan, Manong Chavit, yung jeep mo, ha? Dapat di abot ng 1 million yan. Ayan. Dapat pwede ba buy one take one? Ilang gives po ba pwede? Ayan, presyong Ilocano. Standby Milky Rigunan, Edniel Paros at Eric Dastas. Standby Miss Sofia Gans. Oras, Miss Jackie. 9:49 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Oras sa Miss Jackie. Pero batiin natin uli ang ating Lady Bossing, si Ma'am Lisa Makuha Elizalde. Happy birthday po. Happy birthday, Ma'am. Ayan. Binabatiin natin yung boyfriend. Ayan. Fred is the name. Freddy. Boss Fred J. Elizalde. Ayan. Happy birthday, Ma'am. Report mo lang kay Manang Milky. Kamara, tinapos na ang plenary deliberations sa 2026 General Appropriations Bill. Ang detalye magmumula kay RH12, Miss Milky Regunan. Miss Milky. Jackie at Lakay, tapos na ang Kamara sa sponsorship at plenary deliberations sa panukalang pondo ng iba't ibang government agencies sa ilalim ng House Bill 4058 o ang 2026 General Appropriations Bill. Pasado alas 12 kaninang madaling araw nang i-terminate ang deliberasyon kung saan huling sumalang ang lump sum funds. Kabo ang 6.793 trillion pesos ang panukalang 2026 national budget. Ang kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Chair ng House Appropriations Panel, prioridad ng 2026 budget ang edukasyon, agrikultura, trabaho,
at Kabuhayan. September 22 nang simula ng deliberasyon para sa mga budget proposal ng iba't ibang departamento at tanggapan ng gobyerno. Itinakda naman sa October 10 ang period of amendments at target ng Kamara na maipasa sa ikatlo tuling pagbasa sa October 13 ang 2026 GAB. Narito si Congresswoman Micaela Swansing, chairperson ng House Committee on Appropriations. Fiscal year 2026, we are proposing a total of 608.89 billion pesos for special purpose funds, or SPF. This represents 8.97% of the 6.79 trillion pesos total expenditure program. It is 81.995 billion pesos higher than the current year's level, or a 15.6% increase, underscoring our commitment to protect our people, meet our obligations, and sustain our country's growth momentum. Samantala, nagpasalamat naman si House Speaker Faustino Boji D. III sa lahat ng mga miyembro ng Kamara, mga staff at mga ahensya para sa kanilang trabaho para sa isang transparent na pagtalakay sa 2026 budget. Ako si Miyong Kriguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, tama ng Milky Regunan. Ayan, pero dapat ito bantayan natin na Senator Ping, ha? Ayan, mukhang may mga nagdududa dito kay Congresswoman Swansing. Anong first name niya? Micaela ba? Ayan. Micaela Swansing Lakay. Micaela Swansing. Ayan, mukhang same daw. Ayan. Same sa dati, ha? Ayan, baka mamaya mapalusutan na naman tayo dyan. Sandali lamang Edniel Parosa at batiin natin ng happy 57th anniversary ang mga taga Triskelion. Ayan, Triskelion ko yung June payong-ayong ito ba yung Tau Gamma Fraternity? Ayan, sa kanilang pinapabati sa kanilang sa mga Triskelion worldwide happy 57th anniversary. Pagbati mula kay Kuyang June na payong-ayong UST 78. Ayan, shout out to Malolos Victory Group. Ayan, sa mga Triskelion, ayan, fraternity, ayan, Tau Gamma yata ito, ha? Happy anniversary sa inyo. At binabata ni si Kuyang Oka Garcia, Dr. Ruel Aguila, Noble Hill de la Cruz. Ayan, abay Kuyang Jazz Junior Warden Boyet, Kuyang Boyet Mapili. Ayan, naimbang bigat. At Noble Greg Kayabyab at Noble Martin Usaita, ang supplier ni Alice Go ng itlog na may dalawang pula. Ayan. Ayan, paano ba ginagawa ang minsan nahirapan daw para sa Miss Jackie yung mga manok na mangitlog. Pagka dalawa ang pula, mas malalaki. Ayan. Minsan daw sabi ni Noble Martin Osaita, tama ba ako yung Amantosino, ha? Ayan, kailan pa daw isisaryan yung manok. Ayan, sa sobrang laki. Report mo na kay Edniel. Andyan na ba si Edniel? Si Eric Dastas. Si Ayan. Eric. Uy, may inambus, ha? Ayan. Ayan nga, Lakay, isang barangay councilor ang patay sa pamamaril ng riding in tandem sa lalawigan ng Laguna. Ang detalye magmumula kay RH30, Eric Dastas. Eric? Miss Jackie, agad ding binawi ng buhay ang isang barangay councilor matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Poblacion 4, Alaminos, Laguna. Ayon sa Alaminos Municipal Police Station, nakaupo sa loob ng isang sari-sari store ang biktima na nakilalang si Darwin Cuenca Tolentino, 55 anyos, nang biglang dumating ang mga salarin na armado ng baril. Agad na pinalo na ng bala ang naturang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan mula sa di pa matukoy ng kalibre ng baril. Matapos sa niya ang pamamaril ng mga sospeka, ay mabilis ang mga itong tumalili sakay ng isang dinaplakang motorsiklo na pawang nakasuot lang ng kulay pulang t-shirt, puting short at nakasombrero ng kulay itim. Samantalang ang kasama naman nito ay nakasuot ng kulay puting t-shirt at maong na pantalon. Blanco pa mga otoridad sa motibo sa naturang insidente habang patuloy na nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad at sinisilip na rin ang kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng insidente upang makatulong sa pagkakalanlan ng mga sospek. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Eric Dastas. Ayan, kung sumasakit ang katawan mo, Miss Jackie, ha? Punta mo si Eric Dastas. May spa daw ito eh. Ayan. Oo, ayan. Saan yan banda laki? Alamin natin kung nasa ng spa niya, ha? Ayan na. Ingat sa biyahe po mga dumadaan sa Skyway. Sabi ni Noble Martin Usaita. Ayan na. Kasama si Dr. Noble Martin. Ayan na. Maulan sa Skyway. Ayan. Ingat po sa biyahe. Report mula kay Edniel. DZRH at Action Radio sisimulan ng mamahagi ng relief sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Ang detalye magmumula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Sa huli kong ulat sa iyo, live ng San Remigio, lalawigan ng Cebu. Tumulak muli itong DYRC Action Radio at DZRH News patungo sa parehong bayan para mamahagi ng relief sa mga tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Habang ay nakapokus sa Bogo na pinakamalapit sa epicentro, San Remigio, itong ikalawang may pinakamaraming apektado na individual dito sa may Northern Cebu. Kita lakay sa mga kalsada. Ditong 3 araw na mula nung mangyari yung pagyanig. Marami pa rin sa mga taga dito sa nasabing lugar ang nasa mga kalye at may hawak na karatula para manghingi pa rin ng tulong. Unahan sila sa pagtanggap ng kahit tubig man lamang mula sa iba't ibang volunteers, lalo na yung mga pribadong motoristang humihinto para mag-abot ng kapirasong tulong. Ang malungkot, kahit may datos sa LGU ng San Remigio, 2,154 open evacuees o itong mga bakwit na wala sa mga evacuation center dahil sa takot sa aftershocks. Itong mga nasa kalsada, malamang wala doon sa formal na tala ng command center kaya hindi pa malagaan ng ayuda. Isa ito sa mga salik na tinimbang ng team para mapili itong isang lokasyon sa San Remigio para sa pag-arangkada ng relief mission. Target natin ngayon initially, makapaghatid ng pagkain, tubig at gamot sa nasa 500 benepisyaryo ngayong araw na lamang o palamang ito ng Biyernes. Samantala, kinumpirma sa atin ngayon ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na wala na o wala pa ulit na napapaulap na missing person. Kasunod ito ng anunsyo ng Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo kahapon na itinigil na ang search, rescue and retrieval operations kaugnay pa rin ng epekto ng lindol. Mula rito sa lalawigan ng Cebu, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Yung mga kababayan natin ayaw magbalik sa mga bahay kasi nakakatakot, may mga lakay. aftershocks pa rin. Sunod-sunod, ang huling ulat, alam ko, lakay, umabot na ata ng mahigit 3,000 ang mga aftershocks dyan sa Cebu. Grabe, kakatakot. Your business is our business. Para sa balitang business, A. Soriano Corporation ibinenta ang 22% stake sa The Bistro Group sa halagang 1.9 billion pesos. Aba, buhay pa pala ang A. Soriano. Alam mo yung Andres Soriano family, Miss Jackie? Para sa mga hindi po nakakaalam, sila ang original may-ari ng San Miguel Corporation na Miss Jackie. Ayan. Ewan ko nga ba kung bakit nawala sila. Hindi na sila, siguro kung may chairman, konti na lang. Hindi na sila ang majority owner ng San Miguel Corporation. Oo. Ayun nga, ang binenta ang 22% stake sa The Bistro Group sa halagang 1.9 billion pesos. Ang detalye magbumula kay Sofia Gans. Miss Sofia Gans. Ibinenta ng A. Soriano Corporation ang 22% stake nito sa restaurant operator na The Bistro Group sa Inoza Business Holdings Incorporated na pagmamayari ni Tennyson Chen, ang founder ng Bounty Fresh at Chooks to Go, sa halagang 1.914 billion pesos. Sa isang disclosure sa Philippine Stock Exchange, sinabi ng A. Soriano na nag-execute ito ng deed of sale sa Inoza sa klawang buong minority stake nito sa TBG. Anila ang pagbenta sa Inoza ay nagre-represent sa value realization ng investment ng A. Soriano sa TBG. Ang pagbebenta ay sinagawa isang buwan matapos aprubahan ng Philippine Competition Commission ang proposed acquisition ni Chen sa The Bistro Group. Tiwala naman ng A. Soriano na ipagpapatuloy ng Inoza Business Holdings ang pagpapasaya at pagbibigay ng quality dining experience sa mga Pilipino sa mga darating pang taon. Ang Bistro Group ay isang premium casual dining operator sa Pilipinas na mayroong higit 200 restaurant sa 23 brands kabilang ang Italianis, TGI Fridays at Texas Roadhouse. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos and 8 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business.
Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Ganyan pala itsura ni Andres Soriano ngayon. Ganyan pala si Mr. Chen, yung may-ari ng Chooks to Go. Ganyan pala yun. Kala ko si Ronald Mascarenhas. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At ito na, sa ngalan po ni Miss Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Get well soon, Sister L. At ingat-ingat po tayo. Thank God it's Friday. TGIF. May pahabol lang na pag-greet itong si Eric Dasta sa pabati po si Police Major Gemelli Acuña at Major General Sidney, tama po ba? Sidney Hernia at Lieutenant General Bernie Banak. Nakikinig po sila ngayon. At happy birthday din kay Engineer Arnold Madarieta mula kay Boy Madarieta. At shoutout na din sa aking mga kamag-anak na nanonood ngayon. Kay Mama, Papa at kay Lola at Lola. Ang pala nanay mo? Si Mama Fermilin at si Papa Ruel. Hi Kuya Ruel, Fermilin. Bye-bye. Ayan. Bye po. Hoy, Eric Dastas, mag-imbita ka daw sa spa mo. Ayan. Operation Tulong susunod na Wonder Woman. Teka muna, lumipad na si Wonder Woman. Andiyan pa ba? Si Kyle Binauhan ata ngayon. Sinong upo? Malo, ha? Si, ha? Andiyan pa si Wonder Woman. Si Kyle Binauhan. Bye-bye. Ingat, stay safe at muli maraming salamat sa ating mga brethren sa Manila Travelers. Sa inyong donasyon sa Operation Tulong, 200,000 pesos mula kina Kuyang Homobono Boy Pique, Winnie Edad, Kenneth Ngo, ayan, Edison Chua, ayan, thank you very much sa mga brethren sa Kuya Nerbil. Maraming salamat. At sa mga Masons na gumagawa ng fundraising ngayon para sa ating mahabayang sinalanta ng lindol sa Cebu, Right Merciful Oliver Co. Ayan. Good luck at maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Ingat. Juste Agina, Juste Kumuyog. This